May nadiskubre po kasi sa Facebook. Ang jowa. Ito, ang jowa nitong si Maggie. At ang jowa ni Maggie ay si Jericho. Okay? Si Jericho po ay lumala ang trust issues sa kanyang girlfriend tuloy nang dahil doon sa nadiskubre niya. Ang masakit po lihim na FB account ni Maggie. Naka-block mismo doon si Jericho, the boyfriend. Ba? Pero bago yan, nahuli na rin po pala nitong si Jericho si Maggie na may ibang kausap. Ang depensa naman daw nitong si Maggie, usap lang naman daw yun at masyado lang daw talagang seloso itong si Jericho. Mula pa sa Cavite, 25 years old, kausapin nga natin si Jericho. Sobrang seloso ka nga ba? O talagang magaling na merong nahuli sa iyong girlfriend? Jericho, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Boy. Gano'n na ba kayo katagal na mag-on nitong si Maggie? 1 year na po kami ni Maggie, Kuya Boy. Matagal na. Sabi mo, hindi ito ang first time na nahuli mo siya na merong ibang kausap. Paanong usap ba to? Online usap o personal na merong kausap si Maggie? Sa online lang, Kuya Boy, kasi LDR po kami ni Maggie. So ikaw ay nasa Cavite at nasan ba ito si Maggie? Opo, si Maggie naman po, taga Quezon City po siya nakatira. Tuwing kailan lang kayo nagkikita? Bira lang po Siguro, 3 beses pa lang po kami nagkikita sa isang taon po namin na relasyon, mga ganun. 3 or 4. Okay. Papaano nyo naman na itatawid yung mga araw-araw na communication ninyo? 3 beses pa lang. Lagi po kami, Kuya Boy, update lang sa isa't isa. Lagi din kami magka-call or video call po. Saan ba kayo nagkakilala, Jericho? Sa lang din po, Kuya Boy, sa dating app lang din po. At nung una, syempre, ginowa mo na nga itong si Maggie, di ba? Oo, ibig sabihin totoo naman. Akala mo. Hindi pa natin sigurado. Pero ano naman, itong sinasabi mo na meron siyang o meron kang nadiskubre na lihim na FB account ni Maggie. Opo, yun nga po, Kuya Boy, nung nakaraang linggo lang po, actually, nakadiscovery po nito yung kaibigan ko po. Sinabi niya sa akin, nakita niya sa may people you may know sa Facebook, na girlfriend ko nga daw po yun. Pero nung sinesearch ko po, hindi ko po sa ma-search. Tapos, doon ko po nalaman na naka-block nga po pala ako sa account na yun, kaya hindi ko siya ma-search. Pero kapag ibang account yung gamit, Nabubuksan. nakikita ko naman po. Oo, ibig sabihin ina-anticipate niya na no na baka makita mo siya automatically, hindi mo siya ma-search. Pero ano pa ang nakalkal nung kaibigan mo gamit naman yung account niya? Yun nga po, Kuya Boy, iba po yung pangalan, pero yung picture po, iisa lang. Tapos, At ito ba ay sinabi mo na kay Maggie na may nakakita sa'yo gamit ang ibang pangalan, gamit ang ibang Facebook account mo? hindi pa po, Kuya Boy, hindi ko pa po na-confirm sa kanya kung account niya po ba talaga yun. Hindi ko rin po alam kung paano ko sasabihin. Ganun. Ano mga nakasulat dun sa account niya? O isa ito doon sa mga account na, ano yun, yung nakalock? Yung nakalock, yung kala mo sikat, ganyan, na mayayaman. Opo. Hindi ba nakalock? Makikita mo, may mga post naman siya. Po. Opo, hindi naman po nakalock, Kuya Boy, pero yung mga post niya po, bihira lang. Pero yung may mga picture po siya dun. Oo. At yung mga pictures na yun, masasabi mo na sa kanya lang talaga yun. Opo, Kuya Boy, lahat. May mga sa may featured photo, lahat yon picture niya po. Ayan, okay. O sige, sabi mo ay nahuli mo na nga na may kausap. Ano ba yung pinag-uusapan? Itong si Maggie tsaka yung nahuli mo. Saan mo ba nahuli? Sa Messenger? Ganun? Opo, noon pa po ito, Kuya Boy, may nahuli na po ako na nakita ko po sa Messenger niya po, meron po siyang nakakausap. Tuwing Ano pinag-uusapan nila?
Madami po eh. Okay lang naman po sa akin kung usap lang, pero parang araw-araw po mayroon pang mga good morning, good night, tapos nagpapaalam pa sila sa isa't isa na matutulog na ako, ganito, ganyan, bukas na lang. Aha. Okay. Tapos, opo, tapos nung tinanong ko po siya tungkol doon that time, sabi niya po, nag-uusap niya lang naman daw po yun, tapos sabi niya sobrang seloso ko po, gano'n. Parang ako pa po yung masama. Ayos ah. Oo, may jowa. At sa iyo rin naman, hindi naman siya nagkukulang ng communication. Halos ganun din ang pinag-uusapan ninyo. Opo, kuya po, tuwing kung ano po yung nangyayari sa araw namin, kung ganito, ganyan, lahat naman po, sinasabi namin sa isa't isa. Baka naman kasi yung mga nakalagay doon, kinopy-paste na lang. Oo, the more, the merrier. Diba? Yun nga yung sinasabi. Kasi wala, kumustahan lang. Makikita mo ba kung may mga deleted messages doon sa nahuli mo? Hindi ko na po mapansin, kuya po eh. Parang magaling din magtago kasi ito si Matt. Magaling din. Okay. Usap lang daw yun. Nga lang. Eto na. Ano na ba yung gusto mo mangyari, Jericho? Sa totoo lang, kasi sa isang taon na sinasabi mo na mag-boyfriend kayo, mag-girlfriend kayo, ang pinaka-means ng pag-uusap ninyo ay video call, tsaka tawag-tawagan lang. Wala bang ibang babae dyan sa lugar ninyo sa Cavite? Para hindi ka na rin nahihirapan yung damdamin mo. Tapos 3 beses pa lang kayo nagkita in person. Naipakilala ka ba niya sa mga magulang niya, sa mga kaibigan man lang sa 3 beses na yun? Sa mga kaibigan po, kuya po, pero yung mga magulang niya po, hindi ko pa po namimit, kuya po. Ano masasabi mo doon sa mga kaibigan niya? Kilala ka ba? Sa ano lang din po, kuya po, sa Facebook ko lang din po kilala yung mga kaibigan niya, ganyan. Ha? Sandali, nung pumunta ka, nung personal kayo nagkakilala, hindi man lang kayo, umikot muna, nakitambay sa mga kaibigan. Hindi, sa Facebook lang ipinakilala ka. Nung nagkita po kami, kuya po, gumagala-gala lang kami, ganun. Hindi na po kami nag-get together ng mga kaibigan niya, ganun. Okay. Sige. Alam mo, eto. Meron tayong isang caller. Para sa reaksyon niya naman, dito sa pinakikinggan niya na ikinikwento mo nga. Si Nicole, 20 years old lamang ito, no? Ano ba masasabi nitong si Nicole sa kwento nitong si Jericho? Nicole, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. So, kanina pa po ako naggigigil. Sige, dahil gigil ka nga, ramdam ko. Ano ba yun? Opo. Tingin mo ba, nagloloko ba itong si Maggie o hindi naman, nakikipag-usap lang naman daw, ganyan. Ikaw ba, Nicole, gagawin mo yun? May boyfriend ka, tinanggap mo ang setup ninyo na LDR kayo, tapos makikipag-usap ka lang rin naman sa iba, kahit pausap lang yun, hindi ba very risky yan and disrespectful at that sa karelasyon mo? Absolutely po. Actually, hindi na po siya micro-cheating. Cheating na po talaga yung nangyayari. Kasi considering po yung setup po nila LDR, so ano po yung pinagkaiba nung guy dun sa iba niyang nakakausap, ang nagsiset apart lang ba yung level nila? So parang if pareho po yung treatment niya dun sa other guys, edi that's already cheating po. Also po, bakit po siya gumagawa ng separate account na hindi kasama yung boyfriend niya? Actually, yung account na yun, hindi pa naman confirmed. Sabi nga nitong to be fair with Maggie, hindi pa naman kumpirmado. Meron pala nakapagsabi. Hindi pa na itatanong din ni Jericho. Pero siguro pagkatapos ng pag-uusap na to, 'di ba? Pwede na ring tanungin nitong si Jericho. O sige, ano pang masasabi mo, Maggie? Siguro pag-usapan po talaga nila. And umamin yung babae, i-clear up niya kung may tinatago ba talaga siya or wala. If wala siyang tinatago, then maging honest na lang po siya sa boyfriend niya. I-assure niya po yung boyfriend niya na mga nakakausap niya lang po talaga yun. And wala po talagang nangyayari between her and those guys. Yun lang po. Okay. Nicole, ikaw ba ay papayag sa isang relationship at this age, na 3 beses pa lang kayo nagkikita sa loob ng 1 taon na mag-on kayo?
O magde-demand ka na ng oras naman. Gawin mo namang every 2 months naman tayo magkita naman. Depende po siguro sa circumstance. Pero if malapit lang naman po, hindi naman po ibang bansa, then makakapag-set naman siguro ng time na mag-meet Oo. na mas malimit kesa doon sa schedule na meet-up po. 3 Yun times po, in para a sa akin. year. Oo. Ano Opo. Cavite lang daw eh. Jericho, nandito sa kabilang linya si Jericho. Jericho, saan ka sa Cavite? Yes po. Saan ka sa Cavite? Dito lang. Sa may bandang ano lang po. Dyan? Saan yun? Hindi, saan? Bandang ano? Malaking probinsya kasi ang Cavite. Hello po. Oo. Kuya Saan? Boy, rinig po ako. Oo, rinig Sa may naman. bandang po. Sa may bandang Bacoor lang po dito, sa may Cavite. Pambihira. Bacoor lang. Oo, pagkatapos ng Opo. Bacoor, Las Piñas na. Di ba? Ang lapit nyo sa Las Piñas, tama? Kaya po, Kuya Boy, malapit lang po. Oo, tapos magbato ka pa ng isang Paranaque na. Paranaque na ulit. 'Di ba? Konting lakad pa ulit. 'Di ba? Yan yung mga malalapit na lugar sa inyo. Nasa Metro Manila ka na. Tapos sa Quezon City lang yung girlfriend mo. Saan naman sa Quezon City si girlfriend? Sa may bandang Fairview lang po, si Maggie. Ayun lang, traffic. Traffic, no? Kapag ka pumupunta ka, no? Ganun lang kalapit yun, Nandito pa ba si Nicole? Nicole, nandiyan ka pa sa kabilang linya? Yes po, andito pa po ako. Ano masasabi mo? Ganun lang, Fairview, tapos Bacoor. Ang lapit lang po. Kung tutuusin, pwede nga Lapit pong lang yan. mag-grab lang. Kung wala mang One ride na. pang-grab, pwede naman tiyagain yung pagko-commute. Ikaw ba? Mag-commute. Oo. Thank you, Nicole, ha? At least alam na natin ni Nicole. All the more na, sabi nga, kung nasa ibang bansa, sige, matatanggap ko yan, na paminsan-minsan lang talaga tayo magkita. Kaso hindi naman sa ibang bansa, konting labas lang ng probinsya. Probinsya ng Cavite na dikit sa Metro Manila. Hindi yata makatwiran yung ganyan. Thank you, Nicole. Yes po. Ayan. Eto si Jericho. Jericho, may hanap buhay ka na ba, Jericho? Hello po. Opo, Kuya Boy. Actually, sorry po. Ano yun? Actually po, Kuya Boy, bala ko rin pong nag-iipon lang po ako onte. Tapos bala ko pong magrenta na lang ng room malapit sa may Quezon City rin po para pagdating ng araw po, magkalapit na lang po kami ng tinutuluyan, gano'n. Teka, lilipat ka na ng bahay, ng titirhan mo po. Mabagsak yung upuan ko na. Dumudula si upuan ko. Okay, lilipat ka ng tirahan para sa kanya. Opo, ayun po sana bala kung nag-iipon-ipon lang. Hindi kaya dapat na kung sakasakalit lilipat ka ng tirahan mo para sa trabaho, sa pagkakakitaan mo. Pero kung para sa girlfriend mo na in question pa nga, sabi mo kasi may mga trust issues ka sa kanya ngayon, lilipat ka. Hindi kaya dinadagdagan mo lang yung problema at hindi mo hinahanapan ng solusyon yan? Di ko rin po alam, Kuya Boy, naguguluhan na din po talaga ako. Ayaw ko naman po mawala sa akin si Maggie. Ayun nga, ayaw mo ngang mawala sa'yo. Gusto ko yan sinabi mo na ayaw mong mawala sa'yo itong si Maggie, kaya nga tayo nag-uusap dito para malinawan ka, Pero, ang gusto lang muna nating malaman, ito bang si Maggie ay gusto pa na nandyan ka? Unang-una, hindi lang isang beses na nahuli mo itong si Maggie na merong kausap na iba. Tama ba yon? Opo, Kuya Boy. Isang beses may nakausap siya. Sabi mo, kaya nga tinatanong ko, ano ba ang andar ng conversation nila? Nung convo nila? Kumain ka na ba? Good morning, good night. Siyempre, kung ano-ano yan. Hindi natin alam kung ano. Parang ganun din, kung paano makipag-chat sa'yo. Tama? Yung parang sinabi ni Nicole kanina, ano pang difference mo? Kayo may label. At yung mga nakaka-chat niya, ka-chat lang, pero ganun lang rin ang ginagawa mo. O ang ginagawa niya. 'Di ba?
Walang pinagkaiba. Meron pa rin siyang ibang kausap. Buti sana kung kaibigan niya yung kausap niya at kilala mo. Yan yung mga ganyan. At ipinaalam sa'yo. Nga lang hindi. Kita mo, nahuli mo yun. At ito, meron na namang isang issue. Although, i-confirm mo pa lang kung nanakaw ba yung mga pictures niya. Maganda ba si Maggie para nakawin, i-grab nung iba yung mga pictures at gumawa ng account gamit yung picture niya? Yun nga po, Kuya Boy. Siguro po, kailangan ko rin po talagang tanongin si Maggie kung tungkol dun sa nakita ko po para maging clear na din po para sa akin tsaka sa kanya. Oo. At hindi lang yun. O ikaw ba ay kasi alam mo, may mga lalaki na mga umaamin na may girlfriend dito, may girlfriend doon. Kumbaga, sinasama lang nila yan sa mga sa mga trophy. Kumbaga, nga lang, ang masakit na katotohanan, meron din mga babae na gumagawa nito. Na meron dito, meron doon, meron dyan. Ni minsan ba ikaw ay sinabihan nito ni Maggie na dalas-dalasan mo naman yung pagkikita natin? Boyfriend kita eh. Humirit na ba siya sa'yo ng ganon? Opo, Kuya Boy. Nung siguro po mga 8 months or 6 months po kami, sinasabi niya na punta ka naman dito, ganun. Lalo niya akong pinapapunta. Siguro mas maganda, no? Kaya nga tinatanong ko, meron ka naman na pagkakakitaan, bumiyahe ka pa minsan-minsan, di ba? In a month's time, sa loob ng isang buwan, isang beses siguro, kumustahin siya, kilalanin ng maigi, di ba? Hindi naman para kalantariin mo yung cellphone niya ron, kalikutin mo, hindi naman ganun. Okay? Kasi baka maiwasan pa yung mga ganyan, nakikipag-usap siya sa iba kung mas madalas kanya nakikita. Pero hindi pa rin hindi pa rin. Dahil isa pa rin sa mga sukatan ng tiwala sa isang karelasyon ay yung malayo ka man o malapit ka. Talagang exclusively ikaw lang ang kinakausap ng ganong ka-sweet na kumain ka na? Nag-lunch ka na ba? Good night. Ayan, kita mo nga. Nitong nakaraan lang may nasaktan ng dahil sa pagsasabi ng I love you doon sa jowa niya. Papaano yun kapag may I love you-han ka na sa nakita mong message? Init na ulo mo. Baka makapanakit ka na rin. Nagigets mo? Opo, Kuya Paul. Huwag kang pabigla-bigla. Nalilipat ka. Malaki-laking gastos yan. Nalilipat ka para mapalapit ka sa kanya. If only to find out na niloloko ka pala niya. Hindi ko sinasabi ng loloko. Itong si Maggie. Ikaw ang makakaalam yan. Kung niloloko mo siya or baka naman ikaw rin may pagkukulang sa kanya. Linawin nyo muna ano bang status ninyo. Pero gawin mo muna kung ano yung magagawa ng isang boyfriend. Kung manliligaw, di ba, nanliligaw ka pa rin naman sa ngayon, 3 beses pa lang kayo nagkikita sa loob ng 1 taon, medyo subukan mong dalas-dalasan muna. At tanungin mo na nga sa kanya, ito, may account na ganito, ikaw ba to? Di ba? Bakit kailangan pa yung mga ganyan? Tanungin mo lang. Nang hindi mainit ang ulo. Okay? May trabaho ba si May trabaho si Maggie? Opo, nagtatrabaho din po si Maggie. Baka naman nag-online, online selling, yung ganyan. Kaya pala ginagamit yung isang account. May mga ganyan pangangatwiran eh. Di ba? Kaya wag muna nating sabihin o husgahan ng isang tao ng dahil lang doon. Okay? Opo, Kuya Poy, maraming salamat po. Siguro po, ikaklaro ko po muna kung para saan po yung account na yun. Tsaka yung mga katanungan ko rin po sa isip ko siguro para ma-confirm na din po. At syempre, mas maganda, I strongly suggest na kapag tinanong mo ang lahat ng bagay na yan, yung magkaharap kayo. I-ready mo lang rin sarili mo, Jericho. Diba? Sige po, Kuya Poy. Mas maganda yun. Gagawin ko po yun. Mas maganda yun kaysa video call, kaysa chat. Kasi makikita mo talaga yung emosyon ng tao face to face. Ganyan. Okay? Ito naman ang pagkakataon na ibibigay namin sa iyo para magbigay ng mensahe dito sa jowa mo na si Maggie na sorry pero medyo nagkakaroon ka nga ng trust issues sa kanya pero sabi mo nga ayaw mo rin naman siyang mawala. Kaya ito na ang pagkakataon. Sabihin na ang nilalaman ng puso mo, Jericho.
Maggie, kung nakikinig ka man, gusto ko lang humingi ng pasensya kasi ayun nga sa ganito, sa mga may trust issue na ako sa mga nangyayari, tsaka kung may pagkukulang man ako, patawad din. Sana magkaayos pa tayo. Yun lang po. Maraming salamat sa iyo ha, Jericho, sa buong lakas loob. Pero ganyan naman ho talaga no, ang ating programa kapag ka nalilito na, naguguluhan, ang isipan ng isa sa ating mga kapatid ay welcome na welcome po yan. Para kahit papaano ay mabigyan ng linaw kung hindi man kasagutan ang kanilang mga pinagdaraanan. Gaano man yan kaliit. Aba, basta usapang puso sa puso, nandito po ang Heart to Heart.